Hey mga brods, ito nga protesta na naman ng mga Hey mga brods, ito nga protesta na naman ng mga Barangay Ginebra fans dahil may mga nakikita nga ako sa mga comment sections na ito nga pong si Benny Boatwright Jr. ay hindi daw dapat pasok dito po sa height limit natin sa Commissioner's Cup 2023 to 2024 dahil sa mga websites natin ang ating import height limit lang sa ating PBA ngayong Commissioner's Cup 2024 ay 6'9". And dun sa mga websites natin na ito pong si Benny Boatwright Jr. ay listed as height of 6'10" mga kabrod. So yun nga ang pinoprotesta ng mga Barangay Ginebra fans. So yun nga mga bros, nakikita ko rin naman sa mga pictures. Kung makikita nyo dito, ito pong si Mo Tautua at si Benny Boatwright Jr. magkatabi nga. And ang listed height ni Mo ay 6'8", tapos si Benny Boatwright 6'9" lang daw. Mga brods, parang medyo malayo nga. Then ito pong si John Marfado, pag pinagtabi mo sila ni Benny Boatwright, halos parang kasing height lang sila mga brods. So syempre, sinasabi nga rin dito na kapag sa PBA, kapag nagsukat ka dito mga brods, ay walang shoes. So yung 6'10" na height ni Benny Boatwright Jr. mga brods, ay with shoes yan, yung 6'10" niya mga brods. Pero yun nga lang, nakikita rin naman natin sa mga pictures na parang ang laki nga ni Benny Boatwright Jr. May point din naman ito pong mga Barangay Ginebra fans. Pero mga brods, syempre tapos na, move on na lang din talaga. So ito pong 6'9" height limit natin sa PBA Commissioner's Cup. Yun nga, hindi man ito nasunod ng SMB. Pero mga brods, 6'9" pa rin naman ito pong si Benny Boatwright Jr. as listed dito sa PBA. Malay nga natin, walang shoes. Ito pong si Benny Boatwright, kaya nga naging 6'9" siya. Tapos sinend din naman ni Benny Boatwright Jr. yung mga proof ng mga images niya na bago siya lumipad dito sa Pinas, talagang legit 6'9" siya mga brods. So mga brods, syempre, alam mo naman natin, wala nang mangyayari kapag purong protesta pa ito pong mga Barangay Ginebra fans. A lose is a lose and a win is a win talaga. Alam naman natin at tanggapin natin na malakas talaga ito pong si Benny Boatwright Jr. Kaya nga, yung pagka-sweep ng SMB sa Barangay Ginebra San Miguel, gawin sana itong lesson ng Barangay Ginebra San Miguel. And yun nga, kahit man malaki ang import, kayang-kaya pa rin naman ng Ginebra yan. Ang kaso nga lang, hindi nga lang si Justin Brownlee ang naging import ng Barangay Ginebra San Miguel. Hindi naman natin sinasabing mahina si Bishop. Iba pa rin naman, ito pong si Brownlee dahil alam na alam niya yung sistema ng Barangay Ginebra San Miguel. Malaki man ng import at mapamaliit man ang kanilang nakakatapat na import. So ito pong si Benny Boatwright Jr. mga brods, alam naman natin na matatapos na rin ang issue na ito na yun nga, yung height limit niya, yun nga lumampas na. Dahil kung lumampas naman ito sa height limit, dahil alam naman natin masiselan din yung mga ibang teams, dati pa sana wala na siya dito sa PBA kung nilabag man niya yung height limit dito sa PBA. Pero hindi, nakapasok na siya ng elimination round, then pinalitan niya si Ivan Aska, tapos pumasok na sila sa quarterfinals, and ngayon semis then finals, wala namang pumaprotesta. Siguro nga lang, baka gagalit nga lang din syempre yung mga Ginebra fans dahil hindi nga rin din natanggap na medyo malaki nga lang ito pong si Benny Boatwright Jr. Pero malakas din kasi itong si Benny Boatwright mga brods, kaya tanggapin na lang natin. And yun nga, syempre mag-bounce back na lang talaga ang Barangay Ginebra San Miguel dahil wala naman na talaga silang magagawa dito. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. Benny Boatwright Jr. ba? Nilawag ba ang height limit dito sa PBA? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Gusto nga mag-add na ng Barangay Ginebra San Miguel ng additional shooter sa kanila dahil yun nga isa sa mga nakikita nila na disadvantage against SMB dahil gagawin talaga nilang aral yun yung pagka-sweep sila or pagka-sweep ng SMB sa kanila. So ito nga pong si Alain Maliksi ang isa nga sa mga gusto nilang kunin mga brods sa Meralco Boats. Yes, alam ko naman na Meralco medyo mahirap yan kunin mga kabrods. Ito pong si Alain kasi malaki na ang kanyang tiwala dito kay Coach Tim Cone. May relationship na sila, Grand Slam sa San Mig Coffee. Alam na ni Coach Tim Cone ang laruan ni Alain Maliksi at galing na rin itong Barangay Ginebra San Miguel dati. Ito pong si Alain, alam naman natin na basang-basa na ni Coach Tim Cone ang laruan ni Alain Maliksi. And isa rin ito sa mga legit shooter, sniper ng Meralco Bolts, kaya gustong-gusto rin ito ni Coach Tim Cone para nga madagdagan ng scoring ito pong Barangay Ginebra San Miguel.
para nga mga brods next season mas lumakas na rin sila, and yun nga madagdagan ang puwersa ng kanilang scoring. Si Alain Maliksik rin kasi isa rin ito sa mga talagang bumubuhat sa Meralco Bolts. Sa katunayan nga isa siya sa mga crucial player din na ito po ng Meralco Bolts nung nakalaban nila ang Phoenix Super LPG sa quarterfinals round mga kabrods. So alam ko nga na malakas-lakas din talaga ito pong si Alain Maliksik kahit may edad na ito. Alam naman natin kung paano na ito gamitin ni Coach Tim Cone, dahil alam natin na si Coach Tim, ang triangle offense niya kasama doon yung spot up shooter mga broads. Hindi nga lang nabubuo minsan yun dahil minsan hindi nga consistent yung mga shooters na ito po ni Coach Tim, kaya imbis na nagagawa ang triangle offense, hindi nga mga broads, dahil yun nga puro sila drive ng drive dahil hindi nga sila makascore sa 3-point area. So minsan nga inconsistent din sila. LA Tenorio, Maverick Amisis, Scottie Thompson, mga broads, minsan talaga hindi pumapasok ang kanilang tira, kaya wala na silang mapuntahan na shooter na local din mga kabroads. Kaya si Alain Maliksik magiging magandang additional din talaga ito sa Barangay Ginebra San Miguel if ever makuha din talaga nila ito. Then itong si Coach Tim Cone, isa nga ito sa mga magagaling din kumuha ng mga players, and syempre napatunayan na yan ni Coach Tim ng ilang kampyonato na rin ang nabigay niya sa Barangay Ginebra San Miguel, at gustong-gusto na nilang mabalik si Justin Brownlee at inaasikaso na nila yan mga kabroads sa next import conference natin. Then ito pong sa mga All-Filipino Conference, kailangan nila ng isang Alain Maliksik dahil walang Justin Brownlee or kahit sinong import ng Ginebra, puro locals lang ang aasahan nila. Kaya ito pong locals ng Barangay Ginebra San Miguel, pilit nila itong papalakasin talaga mga kabroads. Kaya ito pong si Alain Maliksik, ang isa nga sa mga 6'4" or 6'5" shooting guard or wingman ng Barangay Ginebra San Miguel, ay malaki ang maitutulong nito. Ang kaso nga lang may problema mga kabroads, kailangan talaga ng fair trade dahil Meralco Bolts ito pong kupunan ni Alain Maliksik. Syempre magagalit si Boss Manny V. Pangilinan kapag hindi fair ang trade or bigayan ng dalawang kupunan na ito, dahil syempre kailangan ding mag-benefit ang Meralco dito mga broads, or sa shooter to shooter trade mga kabroads, or hindi man ganun, basta reliable and valuable ang isang player na maiti-trade sa Meralco Bolts. Kaya ikaw mga broads, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, sa tingin nyo ba sino ba ang dapat mai-trade ng Barangay Ginebra San Miguel nang makuha man nila? Talaga dapat ito pong si Alain Maliksik. At alam ko nga mga broads, magiging worth it ito sa Barangay Ginebra San Miguel dahil yan nga ang isa sa mga gusto nila na magdagdagan sila ng isang shooter. Tapos may mga problema pa sila, injured pa nga. Ito pong si Jamie Malonzo, Jeremiah Gray, wala pa rin, kaya gusto talaga nila ng isang shooter na wingman like Malonzo and Gray, at katulad yan ni Alain Maliksik. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga broads. At isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga broads. This is our Rated Highlights. Yun lang. I'm out.